Tuwing sumasapit ang Chinese New Year, tila nag-iiba ang ihip ng hangin. Ang mga lansangan ay napupuno ng kulay pula. Ang mga tahanan ay nagliliwanag sa mga parol. At ang bawat pamilya ay abala sa paghahanda. Hindi lang ng pagkain, kundi ng pag-asa para sa panibagong simula. Hindi ito simpleng paglipat ng petsa sa kalendaryo. Ang Chinese New Year ay isa sa pinakamatandang selebrasyon sa mundo. May libo-libong taong kasaysayan at hanggang ngayon ay patuloy na sinusunod kahit sa gitna ng modernong teknolohiya, social media at mabilis na takbo ng buhay. Ang bawat kilos, bawal, pagkain, kulay at ritual ay may malalim na kahulugan. Para sa iba, ito ay tradisyon. Para sa iba, ito na may paniniwala. Ngunit para sa karamihan, ito ay paraan ng paghubog ng kapalaran. Kaya ngayon mga ka-Wowmazing, alamin natin ang mga Chinese New Year traditions na sinusunod pa rin hanggang ngayon. Kaya naman, simulan na natin. Number 10, maingay na pagdiriwang, pagtataboy ng malas at masamang espiritu. Hindi aksidente kung bakit maingay ang Chinese New Year. Sa paniniwala ng mga sinaunang Tsino, ang katahimikan ay pwedeng pamugaran ng malas. Kaya tuwing pagsalubong ng bagong taon, sinisigurado nilang walang puwang ang katahimikan. Noon, ang paputok ay ginagawa mula sa pinatuyong kawayan na pinuputok sa apoy. Kapag sumabog, naglalabas ito ng matinis na tunog na sinasabing ikinatatakot ng masasamang espiritu. Sa paglipas ng panahon, napalitan ito ng firecrackers, drums at ngayon, modernong sound system. Hanggang ngayon, kahit bawal na ang paputok sa maraming bansa, may drum parade, may lion and dragon dance na may malalakas na tambol, may sabay-sabay na palakpakan at sigawan. Ang ingay ay hindi bastos, ito ay proteksyon, isang paraan ng pagsasabi sa malas. Hindi ka welcome ngayong taon. Number 9, malawakang paglilinis ng bahay, ritual ng pagbitaw sa nakaraan. Ang paglilinis bago ang Chinese New Year ay parang ritual ng pag-reset ng buhay. Hindi lang alikabok ang inaalis, kundi pati bigat ng nakaraang taon. Karaniwan, ang paglilinis ay buong-buo, kisame hanggang sahig. May kasamang pag-aayos ng kabinet, bodega at lumang gamit. May pagtatapon ng mga sirang bagay na hindi na ginagamit. Sa paniniwala, ang mga sirang gamit ay nakakahatak ng malas. Kapag hindi mo sila inalis, para mo ring hinayaang manatili ang negatibong enerhiya sa bahay. Ngunit sa mismong Chinese New Year, bawal magwalis, bawal maglabas ng basura, bawal maglinis dahil ang swerte ay parang bagong bisita. Kapag pinalayas mo agad, hindi na babalik. Number 8, kulay pula, pananggalang, pang-anyaya at simbolo ng tagumpay. Ang pula ay parang opisyal na kulay ng Chinese New Year. Hindi ito dekorasyon lang, ito ay paniniwala. Sa kulturang Tsino, ang pula ay kulay ng dugo, buhay at lakas. Ito ay pananggalang laban sa malas. Ito ay simbolo ng tagumpay at pag-angat. Kaya halos lahat ay pula. Damit ng bata at matatanda, kortina at pintuan, sobre ng pera, parol at banderitas. Kahit ang mga taong hindi talaga naniniwala sa pamahiin, napapasuot pa rin ng pula dahil sabi nga ng marami, wala namang mawawala kung susubukan. Number 7, mga pagkain na may dalang dasal at kahulugan. Sa Chinese New Year, ang pagkain ay hindi basta pagkain. Ito ay mensaheng kinakain. Halimbawa, isda. Hindi inuubos dahil simbolo ito ng sobra o surplus. Dumplings, kahugis ng sinaunang gintong barya. Long noodles, hindi pinuputol dahil simbolo ng mahabang buhay. Tikoy, malagkit, simbolo ng pagkakadikit ng swerte at pamilya. Mandarin oranges, simbolo ng kayamanan. May mga pamilya na mas inuuna ang kahulugan kaysa sa lasa.
Kahit hindi paborito, kakainin pa rin dahil sa paniniwala. Ito ang dahilan kung bakit ang Chinese New Year dinner ay hindi pwedeng minadali. Ito ay parang sabay-sabay na panalangin sa hapag. Number 6, pag-aayos ng utang at pag-iwas sa pag-utang. Isa ito sa pinakamatinding paniniwala sa Chinese culture. Kung may utang ka sa simula ng taon, may utang ka buong taon. Kaya bago pa man sumapit ang Chinese New Year, pinipilit bayaran ang mga utang. Inaayos ang mga hindi pagkakaunawaan sa pera. Iniiwasan ang alitan tungkol sa salapi. At sa unang araw ng taon, bawal mangutang, bawal maningil, bawal mag-usap ng problema sa pera. Dahil ang unang araw ay nagsisilbing tono ng buong taon. Number 5, ang PAO or ang red envelope. Hindi lang pera kundi basbas at pamana ng swerte. Sa lahat ng tradisyon ng Chinese New Year, walang mas hinihintay ang mga bata. At kahit ang ilang matatanda, kundi ang angpao. Ngunit taliwas sa akala ng marami, hindi pera ang sentro ng tradisyong ito, kundi ang basbas. Saan nga ba nagmula ang angpao? Noong unang panahon, pinaniniwalaan na may masasamang espiritu na umaatake sa mga bata habang sila ay natutulog. Upang sila ay maprotektahan, ang mga magulang ay nagbibigay ng barya na ibinabalot sa pulang tela. Kalaunan, ito ay naging pulang sobre, ang angpao. Ang pula ay pananggalang, ang pera ay simbolo ng enerhiya at seguridad. Sino ang nagbibigay at sino ang tumatanggap? Karaniwang nagbibigay ng angpao ang mga magulang, ang mga lolo at lola, mga ninong at ninang, mga employer sa empleyado, at tinatanggap ito ng mga bata, mga single, mga nakababata. Hindi ito suhol, ito ay nagpapasa ng swerte mula sa nakatatanda patungo sa susunod na henerasyon. Mahalaga ba kung magkano? Hindi. Mas mahalaga ang malinis at bagong pera dahil ito ay sumisimbolo sa bagong simula. Even numbers, balanse at kaayusan. Intensyon ng nagbibigay. Kaya kahit maliit ang halaga, malaki ang kahulugan. Hanggang ngayon, kahit may digital transfers at e-wallets, mas pinipili pa rin ang pisikal na angpaw. Dahil iba ang pakiramdam ng inaabot na biyaya, hindi ang ipinapadala lamang. Number 4, pulang lantern at mga swerteng simbolo. Pag-anyaya sa liwanag at kasaganaan. Kapag pumasok ka sa isang bahay o negosyo tuwing Chinese New Year at wala kang makitang pulang dekorasyon, parang may kulang. Dahil sa kulturang Tsino, ang itsura ng paligid ay refleksyon ng paparating na kapalaran. Red lantern, higit pa sa dekorasyon. Ang pulang parol ay simbolo ng liwanag sa dilim. Gabay ng swerte papasok sa bahay, paalala ng pag-asa at direksyon. Kaya karaniwan itong isinasabit sa pintuan, sa bintana, sa mga kalye at establishmento. Mga simbolo at karakter. Makikita rin ang mga salitang nangangahulugan ng kayamanan, kaligayahan at mahabang buhay. Mga simbolong nakabaliktad dahil sa wikang Tsino, ang salitang baliktad ay tunog ng dumating. Ibig sabihin, dumating na ang swerte. Hanggang ngayon, kahit sa modernong kondo o mall, buhay na buhay pa rin ang pulang tema. Dahil naniniwala ang marami na kung maliwanag ang simula ng taon, maliwanag ang buong landas. Number 3, Dragon at Lion Dance, ritual ng pagising ng swerte at lakas. Para sa iba, ito ay palabas. Para sa kulturang Tsino, ito ay ritual. Lion Dance. Ang Lion Dance ay karaniwang isinasagawa sa harap ng mga negosyo, sa mga templo at sa mga komunidad. Ang paniniwala, nililinis nito ang espasyo mula sa malas. Dinadala nito ang swerte sa lugar na pinapasukan, kaya makikita ang lion na kumakagat sa lettuce dahil ito ay sumisimbolo ng pera. Naglalaro sa loob ng tindahan. Tumatanggap ng pulang sobre mula sa may-ari.
Ang Dragon Dance ay sumisimbolo naman sa kapangyarihan, karunungan, kasaganaan. Habang humahaba ang dragon sa sayaw, mas humahaba raw ang biyayang dadalhin nito. Hanggang ngayon, maraming negosyante ang handang gumastos para sa Lion at Dragon Dance. Hindi para sa palabas kundi bilang pamumuhunan sa swerte at proteksyon. Number 2, Mandarin Oranges, payak na prutas, napakalaking kahulugan. Dalawang mandarin oranges, napakasimple pero napakalalim. Bakit orange? Sa wikang Chino, ang salitang orange ay tunog ng salitang swerte at ginto. Ang kulay nito ay parang ginto na sumisimbolo ng yaman. Bakit dalawa? Ang dalawa ay simbolo ng balanse, dalawang biyaya, kalusugan at kasaganaan, pagbabahagi, at hindi pag-iisa. Ritual ng pagbibigay. Kapag bumibisita, mag-aabot ka ng 2 oranges. Tatanggapin ito ng may-ari. Ibabalik din nila ang 2 orange sa'yo. Ibig sabihin, nagbahagi ka ng swerte at binahagian ka rin. Hanggang ngayon, hindi tinatanggihan ng orange dahil ang pagtanggi raw sa biyaya ay pagtalikod sa swerte. Number 1, Family Reunion Dinner, pinakaugat at pinakapuso ng Chinese New Year. Kung aalisin mo ang lahat, paputok, pagkain, dekorasyon, iisa lang ang matitira, ang pamilya. Ang Family Reunion Dinner ang pinakamahalagang tradisyon ng Chinese New Year. Ano ito? Ito ang gabi bago ang mismong Chinese New Year kung saan umuuwi ang lahat ng miyembro ng pamilya, kahit malayo, kahit pagod, kahit may tampuhan. Ito ang gabing pinapatawad ang lumang alitan. Pinag-uusapan ang mga plano. Tahimik na ipinagdarasal ang bawat isa. Sa modernong panahon, kahit may OFW, migrants, malalayong kamag-anak, gumagawa sila ng paraan through video call, sabay kain, online reunion, virtual toasts dahil sa paniniwala. Kung buo ang pamilya sa pagsalubong ng taon, buo rin ang biyaya sa buong taon. Bakit ito ang top 1? Dahil ang lahat ng tradisyon, tulad ng pera, pagkain at suwerte, walang saysay kung walang taong pagbabahagian. Ang Chinese New Year ay hindi lang tungkol sa pagyaman, kundi sa pagpapanatili ng ugnayan, respeto at pagmamahal sa pamilya. Mga kaw-amazing, laging tatandaan, ang tunay na swerte ay hindi lang material. Ito ay relasyon, respeto at pagkakaisa. Sa bawat pulang sobre, sa bawat parol, sa bawat sayaw ng leon, sa bawat orange at sa bawat hapagkainan, nandun ang paalala na mas mahalaga ang pagsasama kaysa sa anumang pamahiin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.